na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, hindi na po nakatiis, bumanat na rin po si Pulong Duterte, nahuli, pero di na aresto. Iyan. Tayo na lang daw po ang mag-adjust sa diksyonaryo ng mga ngagba. may sariling diksyonaryo po ang mga ngagba. Ang buong bansa na lang daw po ang mag-adjust sa kanila. Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito po, yun pong pagsasampa ng kaso ni Mans Carpio, yung mga reaction po ng mga sinampahan ng kaso. Ayan. Pag-uusapan din po natin ang iba pang balita na gusto nyong pag-usapan. Kung ano-ano lang. Yung mga reaction po nila. Ayan. Ng mga sinampahan ng kaso. At ito pa pala, sabi ko na may mapag-uusapan pa tayo. Ito po, nakita po nyo, yung testigo laban po kay BP Sara ay in-appoint. In-appoint po si yung pong tumistigo taga DepEd. DepEd. Basta tauhan siya ng DepEd. Ito po yung sa tumistigo na namigay ng sobre. Teka pala muna. Kung sobre lang yung pinamigay. Minalisyahan na, no? Kasi nakita po natin, no? Pag million pala, paper bag, di ba? Pag million, paper bag, si Gloria Mercado. Na bigyan po ng sa Commission on Senior Citizen. Congratulations. Makikita po natin na pag ikaw po ay kumalaban ka sa Duterte, napapasarap ang buhay mo. Pero pagka ikaw po ay kumalaban, katulad po nitong mga Mike Defensor at saka tong si Roque, may bagong kaso na naman si Roque. Yan po yung pagkakaiba. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, bago tayo pumunta sa atin pong patutunguhan, okay ba yung sounds natin? Okay ba yung video natin? Nakakarating ba ako ng maayos sa inyo? Mag-1 lang nga po kayo kung okay naman po tayo. Ayan. Mag-share at mag-likes na rin po para po makaabot. Para maabot po ng mas maraming Pilipino. Ito pong ating mga videos. I-share nyo lang po at mag-likes po tayo. Iyan. Kasi dito po, araw-araw, talagang matalino nating susuriin ng mga nagaganap. Araw-araw po, yung pong mga binabanat nila sa mga Duterte at ganun din po sa mga followers ng Duterte ay sasagutin po natin dito po sa programa na to ni Badong Aratilis. Yan. Kung okay naman, na marami naman nagwan, eto na po yun. Pasok na po tayo. Sumagot po si Congressman Paulo Pulong Duterte dito po sa hindi lang po nakakalito. May sipon ka, boss? Wala akong sipon. Hindi lang po ito nakakalito. Ito po ay tahasang panloloko. Ito po ay panlilin lang, no? Na ginagawa po nitong sa pangunguna po ng Malacanang, sa pangunguna po nito ni Auntie Claire. Ginagawa na po talaga nila na fake news talaga, no? Binabago po nila ang mga meaning ng mga bagay-bagay. Ayan. Okay. Sabi po ni Pulong, ganun na pala ngayon. Kapag nahuli, hindi na aresto. Baka next time, kapag nakulong, sasabihin nila, nagpahinga lang sa loob. O di kaya ang pagnanakaw ay panghiram lang actually. Alam niyo po,
nung lumabas po na sinabi po ng DOJ na hindi po na-aresto, wala pong arrest at wala pong na-detine doon sa Czech Republic, ang pinag-uusapan po natin, magsosorry ba si BBM o hindi? Natatandaan ko yan eh. No? Magpa-public apology ba si BBM sa kanyang ibinalita? Kasi siya yung pinagkunan ng balita na nahuli si Saldico eh. Pero hindi nila dininay. Binabago na po nila yung mga meaning. Akalain yun, yung nahuli daw hindi na aresto. Kasi pwede raw nahuli, na-stop, nahuli, na pigilan. Totoo po yan. Pero pag sinabi nyo na nahuli at na-detained under Czech authority, ang meaning po niya, na-aresto. No? Kaso nga, mas nakakahiya pa po sa kanilang umamin na nagkamali. Una, talagang nakakahiya po yun kasi bilyon. Pangangatawanan na lang na hindi nagkamali, mali lang tayo ng pang-intindi. Sabi nga ni Pulong, tuloy natin, ang galing talaga ng bagong dictionary ng bangag na administration. Flexible, adjustable, at very convenient. So malinaw, hindi pala mali ang ulat. Hindi po mali yung sinabi ni BBM na nahuli si Saldico at na-detained doon po sa Czech Republic. Hindi po mali. Mali lang ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. Tindi, no? Para po hindi po sila magkamali. Tayo ng lahat. Lahat na po tayo. Ang pagkakaintindi po natin sa nahuli at na-detained, na-aresto at naroon po sa Czech Republic. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang po, mahina ba yung mic? Mahina? Itataas ko ng konti o okay lang? Kasi sumisigaw pa ako eh. Ayun, ganyan lang pala mag-adjust. Pagka demagnet. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, tayong kinakailangan mag-adjust sa pagkakamali ni BBM ng announcement. Okay. May karapatan po ba magkamali ng announcement si BBM? Yung ganyan po ka-importanteng bagay, hindi po pwede. No? Hindi po pwedeng magkamali dahil may billion na Intel Fund. Isa pa pong masakit dyan, para po mapagtakpan yung pagkakamali, sinundan pa po ng isang pagkakamali para po lusutan lang, para po magtakip sa pagkakamali. Gumastos po tayo ng milyon-milyon, nagpadala po ng DOJ team doon sa Czech Republic para kunwari maiuwi si Saldico. Pagdating po doon sa Czech Republic, wala po, hindi na nila alam kung nasa na wala na po nakakapag-ulat ngayon ng matino kung nasa na si Saldico. Kung totoo ba nakulong o hindi. Ayaw po nilang ipahiya si BBM na mali ng sinasabi. Gumastos tayo ng milyon-milyon para bumiyahe pa doon yung DOJ. Kasi simple lang po, kung ang purpose lang ay isang tawag lang, tawag ka sa Czech Republic, no? Nadakip po ba? Ang tatawagan mo, Pilipino, ambassador. Para saan pa po yung mga ambassador natin kung hindi po makukumpirma man lang? Wala ba tayong ambassador dyan sa Prague? Kung meron po tayong ambassador dyan, bakit po hindi nyo na lang tawagan? Alamin, sila na lang utusan nyo. Milyon po, tinitiyak ko sa inyo, milyon po ang ginastos ng mga DOJ team dyan. Tapos, yung mga trabaho nila rito, na napaka-importante po dahil ang dami pong may kaso eh. Iiwan pa nila para hanapin lang si Saldico. Milyon ang ginagastos para magtakip. Wala naman pong naniniwala sa kanila.
Mahirap po yung gobyernong ganito. Pati po yung pagtatakip, kinakailangan pa nating gumastos ng milyon. Kung yung pinamasahe, pinang hotel, huwag nyo sabihin hindi nag-hotel yung mga yan. Nag-hotel po yan. At hindi po sa mga simpleng hotel yan. Yung pong pinang-hotel nyo, pinamasahe, binigay nyo na lang sa namatay dyan sa lintik na pagpila sa ayuda. Nakatulong pa kayo. O kaya, binigay nyo sa barangay doon na ayaw bigyan ni Vilma Santos. O aminado sila, may mga barangay na hindi nabigyan. O ano sabi ni Libiste? Bago pa pumutok na may barangay na hindi nabigyan, sinabi na ni Libiste ang dahilan, nagtatampo. Anong uring gobernador yan? Magtatampo ka sa mga barangay mo dahil hindi nanalo si Lucky? Ganyan po kapal pa. Asawa po ng ano yan, ha? Asawa po na executive secretary yan. Ganyan po katindi yung atin pong gobyerno sa kasalukuyan. Okay. Panahon na po para sagutin natin to lahat. Hindi pa yata tapos. So malinaw, ayun, tayo pa ang kailangan mag-adjust sa kanilang creative writing. Napaka-creative po ng gobyernong ito na ipapatanggap sa atin yung pagkakamali ay hindi pagkakamali. Kung ganito ang standard, kahit sino pwede na maging truthful basta marunong magpalusot. Correct. Mali na, nagagawa pang tama eh. Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantic. Si Pulong po itong nagsasalita. Ito ay malinaw na pagtatakip. Yan. At habang abala sila sa pag-iikot ng salita, mas lalo lang lumalabas kung gaano nila gustong ilihis ang usapan sa mas malalaking issue, lalo na sa korupsyon. Hindi na kami nagugulat. Pero sana wag nilang gawing tanga ang taong bayan. Makakaasa po kayo, Senator Pulong, ng mga katulad po naming mga vlogger, ng mga katulad po naming matatalinong vlogger. Alam niyo po, wag na po tayong magbigay na po tayo ng distinction. No? Matatalinong vlogger at mga vlogger na pwede na at mga vlogger na banban. Magsama po kayo ng pinakikinggan. Masarap din po makinig sa mga banban na vlogger. Nakakatawa lang, di ba? Pero samahan nyo naman ng matatalinong vlogger na naiintindihan nyo. Katulad ni Badong Aratilis. Pinopromote yung sarili. Okay, punta na po tayo sa mga iba pang balita. Ito po, si Aling Gloria, testigo ng BP Sara, biglang nagkaposisyon sa gobyerno. Bigla ko lang po naisip, ang laking balita po nito eh. No? Ang laking balita po nung panahon na sinabi niya na nabigyan sila ng mga sobre. Na-realize ko, kung sobre lang ang nabigay sa inyo, konting pera lang yan. Kasi pag milyon po, ang usapan na binigay sa inyo, pag milyon po, paper bag di ba? 1 milyon, paper bag yata. Pag maraming milyon, maleta na. Kaya itong nga pinakita pa niya yung kapirasi itong mga sobre. Na-realize ko, ang laki-laking issue nung nagbigay si BP Sara ng sobre. Samantalang, kung tutusin mo, hindi po maglalaman ng milyon yung isang sobre. Konting pera lang po, in-issue pa ng malaki. Ngayon po, dahil po sa kagagawan nitong mga taong ganito na very willing na tumistigo, in fairness, ang tandaan niya na po nung DepEd siya. Ngayon po, mukhang bumata po si Mami Gloria. Bumagay ang kanyang buhok. Di ba? Samantala, eto pong mga katulad po nito, ayan po, may bago na naman pong, ngayon lang po itong araw, bukod pa sa mga nauna na, bukod sa mga naunang kaso ni
ni Attorney Harry Roque. Ito po, may bago na naman silang kaso. Ito po yung tungkol po sa NBI naman po. So, hindi raw po nagbabayad ng tamang buwis, no? These filings form part of continuing pattern of action which we believe are politically motivated. At hindi po sila nahihiya. Hindi po sila nahihiya. Kamakailan lang ni-raid yung pong establishmento o pag-aari ni Mike Defensor naman, yung asawa ni Mike Defensor ang may-ari. So, talagang pinamumukha po nila na pag ikaw kalaban ng gobyerno, talagang hanapan ka namin ng butas. No? Si Harry Roque talagang butas-butas na sa kahanap ng butas eh. Hindi ko po sinasabi na wala silang kasalanan o sila po yung mga malilinis na tao. Di ba? Hindi po natin sinasabi yan. Kaya lang yung mga timing eh. Habang ganito po, makikita po natin. Eh, alam ko yan kay Mami Gloria, parang tinanggal, hindi ko na matandaan, no? Paki-correct na lang po ako. Kung sa pagkakalam ko, dapat tatanggalin na yan. Nakiusap na lang na mag-re-retiro na ba? Parang ganun yung kwento niya ni Mami. Nagamit pa, no? Okay, anyways, pinaparamdam sa atin na pagkakampi namin kayo, safe kayo. Pero pagkalaban namin kayo, bubutasan namin kayo ng butas na butas. Okay, punta na po tayo rito sa mga nakasuhan. Eto, kung ano po yung meron po rito, matalinong Pinoy. Halos 10 years ang dumaan bago na-vindicate si De Lima. Na-vindicate si De Lima. Ngayon, 10 years din ang lumipas. 10 years din na lumipas bago na-vindicate si Trillanes. Na-vindicate si Trillanes? Talaga? At this point in time, kung masama pa rin ang tingin mo sa kanilang dalawa, kasi hibang na hibang ka sa panguto ng mga poon mo, magpa-check up ka na, malamang ipapahamak mo na naman ang Pilipinas sa 2028. Takot na takot po sila eh. Alam po nila na mananalo si BP Sara sa 2028. Pero sagutin po natin, talaga ba na-vindicate si De Lima? Talaga ba nabura sa isip natin na wala na siyang kasalanan? Talaga bang iniisip natin? Kasi ang mga na-vindicate po, si Corona. Lahat po nagsasabi, maliban na lang kay Heidi. Maski nga si Heidi, hindi niya sinasabi na hindi na-vindicate si Corona. Iniiba niya lang yung salita. Si Corona, napatunayan ng korte na walang ninakaw. Si Corona, napatunayan po ng Sandigang Bayan na hindi nagpayaman nung siya po ay Chief Justice. Hindi niya ginamit yung pagiging Chief Justice. Above board lahat. Legal ang pagyaman ni Corona. Yun po ang na-vindicate. No? Wala pong naniniwala hanggang ngayon na magnanakaw si Corona. Ano sinasabi niyo na vindicate si Trillanes? Sa paninira niya sa mga Duterte. Ang mga tao naniniwala sa mga paninira ni Trillanes. Vindicated siya. E ang sinasabi ni Trillanes, pinalalabas niya na drug lords, di ba? Yung mga testigo ni Trillanes, king of all, lord of all drug lords. Ang pinalalabas po ni Trillanes si Anang Iskam si Gloria, kaya tatanggalin na, di ba? Oo. Maraming salamat po. Ang sinasabi ni Trillanes, kasabwat ni Tatay Digong yung mga drug lords. Na-vindicate na siya, napatunayan ng tama. O si De Lima, sino po magsasabi na walang kasalanan si De Lima? Sino po maglalakas loob na magsabi na wala talagang kasalanan si De Lima? Pinolitika lang. Ang nangyari po kay De Lima, kailan lang niya na pawalang sala Nagsipagbaliktad po yung mga tumestigo sa kanya.
Kung bakit bumaliktad, hindi natin alam kung bakit. Pero ito po ang gusto kong sabihin. No? Si De Lima po, hindi po napatunayan niya na talagang mali yung mga binintang sa kanya. Nagsipagbaliktad lang po yung mga nagbintang sa kanya. Bumaliktad ng testimonya. Kung kayo po nakulong ng 7 years, hindi po kayo papayag na hindi nyo bawian yung mga tumistigo sa inyo. Kung ako po makukulong at may mga tumistigo po ng nag-false testimony sa akin, ididemanda ko yan ng perjury at saka kung ano man yung pwedeng mademanda, di ba? Yun po ang pagpapatunay pag napatunayan po na nag-commit sila ng perjury, yun po ang patunay na vindicated ako. Dinemanda ba ni De Lima yung tumistigo sa kanya? Hindi naman eh. Alam niyo yun? Bumaliktad yung testigo. Pwede ba yun? Tama pa rin yun? Mali po yun. Tumistigo ka labang kay De Lima. Pagkalipas ng iba na presidente, bigla kang bumaliktad. Kung ako si De Lima, kung totoo na wala siyang kinalaman sa pagbaliktad nitong mga testigo, ang una mong gagawin, idemanda mo yung mga yun. Kasi nakulong ka ng 7 taon eh. Di ba? Pag nanalo ka sa demanda mo sa kanila, dun mo lang masasabi na vindicated ka. Kasi napatunayan na nagsisinungaling sila sa kanilang unang testimonya. Hindi ganun yung pangyayari. Walang dinimanda si De Lima eh. Hindi niya dinimanda yung mga bumaliktad. Yung mga dahilan kung bakit siya nakakulong. Hindi po totoo na si Tatay Digong ang dahilan niya. Ang tindi ng ebidensya niya eh. Narinig natin yan eh. Ang tumistigo laban sa kanya, mga dati niyang kasama at dati niyang kalaguyo. Kaya huwag niyo sabihin na vindicate na yung mga yan. Hanggang ngayon, iniisip namin. Okay. Ito po, si Redon naman. Kumpiyansa si Bicol Saro. Representative Terry Redon na uusad sa Senado ang impeachment complaint na inihain sa Kamara de Representantes laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Redon, takan-taka nga kami sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na nakasubaybay sa politika, alam namin na yan po ay uusad. Takan-taka nga na kami sa inyo, bakit kinakailangan nyo pa ng hearing? Alam po namin na pag nagbotohan, uusad po yan. Alam namin kung bakit kayo nag-hearing. Para siraan si BP Sara. Hindi man kayo manalo sa Senado, nasiraan nyo na si BP Sara. Kasi dito sa hearing, pwede kayong maglabas ng ebidensya, walang ko-question. Magaling yung paliwanag ng abogado ni BP Sara, yung babae, nakalimutan ko na pangalan. Sabi ng abogadong babae ni BP Sara, ang lahat po, kasi hindi naman tayo abogado, lahat ng ebidensya kinakailangang dumaan sa scrutiny. Pag yung ebidensya hindi mo pinadaan sa pwedeng questionin, walang kwentang ebidensya. Yung mga ebidensya nyo po riyan, hindi po na-question. Bawal questionin, bawal, anong tawag doon? I-subject for scrutiny. Di ba? Oh. Kaya, baliwala po yan. Magkakaroon lang po, magiging legit lang yung ebidensya pag dumaan na po to sa isang trial. Dahil ko questionin yung ebidensya eh.
Alam po namin na lulusot sa kamera yan, hindi dahil sa matindi ebidensya nyo. Lulusot sa kamera yan dahil yung mga congressman na yan, ngayon, sa ngayon, gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Pero Redon, huwag ka mag-alala. Pag naging presidente na si BP Sara, babaliktad din lahat karamihan dyan. Siyempre, hindi ka kasama dun dahil subong-subukan eh. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Ronald Llamas. Tignan nyo po kung paano manlil lang itong mga to. Tama sila eh. Kita mo, simula pa lang, tama na. Dahil sinampahan ni Mans Carpio sina Representative Shell at Percy for divulging his and BP Sara's bank records, inamin na rin niyang totoo ang mga bank transaction. Never nilang itinanggi na hindi totoo. Alam mo, Ronald Llamas, ang pangit ng katwiran mo. Hindi. Sobrang advance ng utak mo. Dinimanda daw ni Mans Carpio yung mga congressman dahil yan daw ang nagpapatotoo, yung patotoo na inamin niyang totoo yung bank transactions. Dahil nagdemanda siya. Ang pangit ng katwiran mo. Yun lang masasabi natin niya. Okay. Umaasa si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na sisipot si Vice President Sara Duterte sa susunod na impeachment hearing ng House on Justice Committee sa Miyerkules. Alam mo Redon, ang pangit ng katwiran. Ang pangit ng ilong mo. Talaga? Ha? Umaasa ka? Wag mo, pati ba naman sarili mo, ninuloko mo pa? Alam ng lahat ng Pilipino na hindi dadalo si BP Sara dyan. Ano sinasabi mong umaasa kang dadalo? Kung si Ronald Llamas ang pangit ng katwiran, ikaw naman, dito naman tayo kay Tabi. Nabisto kasi. Nabisto raw. Tapos na po tayo sa pangit ang katwiran na si Llamas at pangit ang ilong na si Redon. Ito naman po. Pangit ang disposisyon sa buhay. Si Percy Sendanya. Nabisto kasi. Ito ang naging pahayag ni Akbayan. Yan. Nabisto kasi ganoon naman ang modus ng mga Duterte. Pag nahuli, takbo sa korte. Imbis na mag-aksaya sila ng papel at oras sa pagsasampa ng mga kaso, humarap na lang si BP Sara sa April 29. Alam mo, Percy Sendanya, sa lahat po ng mga binabanggit na, sa lahat po ng mga e-epal, na mga congressman, ikaw ang pinakabugok. Yun lang. Hindi po, again, sasagutin ko to. Hindi po totoo na yan po ang modus ng Duterte. Si Tatay Digong, sino nabalitaan yung kinasuhan ni Tatay Digong? Ang dami pong nanira kay Tatay Digong. Unang-una na yung Vice President niya. Hindi lang dito naninira. Hindi lang siya dito sinisiraan. Sinisiraan pa si Tatay Digong dun sa ibang bansa. Sino ang sinampahan ng kaso ni Tatay Digong? Ano yung sinasabi mong modus ng ano yan? Modus ng mga Duterte ang magsampa ng kaso. Ang katwiran ni Inday Sara, hindi talaga nila trabaho na magkaso kasi alam nila public official sila eh. Pero dahil hindi nila kinasuhan si Las Cañas ni Tatay Digong, si Las Cañas at si Matabato,
at iba pang mga kumakalaban sa kanya, iba pang ginagamit nila Trillanes noon, nakarating ng ICC na naging dahilan para po si Tatay Digong. Ngayon, iba na po katwiran ng kampo ni BP Sara. Papatulan nila lahat. Ngayon lang po, pumatol yung mga Duterte sa kaso-kaso. Kasi sobra na eh. Porket hindi kinakasuhan, nawili ba? Ang gawain ni Tatay Digong, sinasagot niya lang po lahat ng kanyang detractors. Hindi po sanay magkaso si Tatay Digong. Kaya tabingi ang katwiran mo. Persisendaan niya. Hindi totoo yan. Hindi matuwid ang iyong katwiran. Masyadong tabingi ang katwiran mo. Wala sa hulog. Huwag kayong mag-alala. Darating din po ang the time of reckoning. Okay. Tignan niyo po. Kinasuhan sila ni Manscarpio kung ano-ano sinasagot nila. Sabi ni De Lima, hindi ako takot. Manscarpio complaint won't stop De Lima's push for total accountability. Alam mo, De Lima, magtapatan tayo. Ang nananakot, ganito. Pag hindi kayo tumigil, kakasuhan ko kayo. Hindi kayo tinatakot ni Mans Castro. Hindi nagsalita si Mans Castro na pag hindi kayo tumigil, kakasuhan ko kayo. Ano ginawa ni Mans Castro? Mans Carpio. Hindi po siya nanakot. Talagang kinasuhan kayo. Kinasuhan po kayo ni Mans Carpio. Hindi po siya nananakot. Bakit sinasabi nyo na hindi ako takot? Tinakot ka ba? Yung pagmumukha mo na yan, nakita mo na lahat. Thank you very much kay Carly. Karil. Yan. Sa pagbibigay po ng $10. Uso pa pala pa kape. Maraming salamat sa iyo, Karil. Sa $10 na pangkape. Okay. Niluloko niyo mga tao. Tinatakot lang ba kayo? Sinampahan kayo ng kaso. Ito pa po, isang panluloko. Kinot po nila yung Okta Research. Diba? Bidang-bida yung Okta Research, diba? Kala mo talaga, totoong survey company. Paalala ko lang po, hindi po ako magsasawa rito. Bradley, thank you very much. Sa $199. Bukod po sa kulong, kriminal kasi, kasong kriminal. Bukod po sa kulong, pag napatunayan na kayo nagkasala, hindi na kayo pwedeng tumakbo, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tabingi. Okay, kinukot nito mga to yung Okta Research. Paalala lang natin, hindi ako mananawa na ipaalala sa inyo nito. Anong kredibilidad ng Okta na yan na mag-conduct ng survey? Noong nakaraang eleksyon, sabi nyo, mananalo si Bentulpo. Ang taas pa ni Bentulpo sa survey nyo. Kung hindi pang-4, pang-5 si Bentulpo, talo. Mananalo ayon sa inyo si Ramon Revilla, talo. Mananalo si Abby Binay, talo. Mananalo si Willie Revillame, talo. Mananalo si Pacquiao, talo. Panay talo yung sinabi niyong mananalo. Tapos ngayon, maniniwala pa mga Pilipino. Expose ko yung lintik. Hanggat naglalabas kayo ng survey ninyo, sasabihin ko na palpak kayo nag-survey nung alam na naman namin kung bakit kayo ginagamit lang kayo para manira ng mga Duterte. Tignan nyo. Sasabihin ninyo, close na si BP Sara at si Leni Robredo. Ginawa nyo one-on-one eh. Ano yan? Araw-araw kayo nagsasurvey? Ang yaman naman nung nagpapasarvey sa inyo. Sa mga gumagastos po, nagbabayad po sa Okta Research. Ang survey po, yan po trabaho nila, kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga to na hindi sila nagpapabayad. Alos araw-araw kayo may research. Ano yan?
sa mga gumagamit po o nagbabayad sa Okta Search, magtatag na lang uli kayo ng panibagong survey kasi wala na po naniniwala dyan sa Okta na yan. Okta Arts Dancers na yan. Hindi nyo kami mabubola dyan. Ito po sabi nyo, 7 sa bawat Pilipino nagpahayag ng suporta para sa impeachment trial ni BP Sara. 7 sa bawat 10. Utot nyo. Tanungin mo mga Pilipino, anong gusto nyo? Impeachment ni BP Sara o ipakulong yung mga magnanakaw? Kaya anytime. 100% pipiliin nila ipakulong yung magnanakaw. Tukuyin nyo pa kung sino, yung 3 itlog. Yung mga utak ng flood control scam. Kilala nyo na yan. Okay. Sabi naman nitong Isaac religious group. May mga religious group pa na Institute for Studies in Asian Church and Culture. Isaac pala. This shows, at tignan nyo pag-intindi nila, this shows that people, whether pro or anti-Duterte, want to know once and for all whether the accusations against her are true. Wala naman pong problema eh. Ang gusto ninyo, umattend si BP Sara sa impeachment hearing. Ayan, no? Nananawagan ng ilang religious group kabilang ang Institute for Studies in Asian Church and Culture kay Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment hearing sa House Committee. Ang kinukot nyo, yung Okta Arts, sabi dito, suportado na ang pagharap ni BP Sara sa impeachment trial. Iba po yung impeachment hearing sa impeachment trial. Yung impeachment hearing, pakanalan yan itong mga taga House of Representatives para manira kay BP Sara. Yung impeachment trial, yun yung totoong trial sa Senado yun. Wala pa po ako nakikitang senador. Atat na atat kayo, humarap si BP Sara, humarap si BP Sara. Paharapin nyo rin sa mga yan. Baka masabihan pa bigla yan na, di ba? Napusit. Ito po. Sabi na naman ni Redon. Kailangan po, punto per punto, sagutin natin tumatokmol na to. Ang kino-question nila ay kung paano ito nalaman, hindi kung totoo ito. Alam mo rin doon, yung 6.7 billion na yan, ang dami na nagpaliwanag ng matatalinong tao na yung bilyong nyo nakuha kasi nagsimula kayo sa 2005. At yan ay yung bilyon na sinasabi ninyo ay transaksyong legal, kaya nga nasa bangko eh. Alam na rin po, tumalino na po yung mga tao na ang ibig sabihin mo po ng transaksyon, lahat ng pumasok at lumabas na pera. Ang dami na po nagpaliwanag, mapadilawan, yung attorney Chico, hindi naman po Duterte yun, dilawan na dilawan yun. Pinapaliwanag niya rin. Kasi hindi niya maatim na niloloko niyo yung mga tao. Pinapaliwanag na rin doon. Ilong mo na lang yung hindi nakakatanggap. Tanggapin mo na ng ilong mo rin doon. Na yung transaksyon na yan, hindi po pera ng Duterte yan. Sabi nga eh, di ba? May 1 million ka. Nagdeposito ka sa bangko, may 1 million transaction. Winidraw mo yung 1 million mo. Ninegosyo mo. Nalugi ka sa negosyo. Nalugi ka sa negosyo dun sa 1 million. Magkano na pera mo? 0. Nalugi ka na eh. Pero ang transaction mo, 2 million. Alam na po ng lahat ng Duterte supporter yan, yung ilong mo na lang ang nagdi-deny. Kaya lumalawak yung ilong mo eh. Dinideny ng isa. Yung isa makatotohanan, dito ang takbo. Yung isa, dinideny, dito ang takbo. Kaya palawak ng palawak yung ilong mo rin doon. Hindi nyo mabubola yung mga tao. Ang dali lang naman intindihin ng transaction eh.
yung kinukot ninyong billion-billion from 2005, kung may negosyo ka, malamang maabot talaga yan. Dahil pasok at labas ng pera yan sa legal na bangko. Pasok at labas ng pera. Lahat ng pumasok at lahat ng lumabas. Transaksyon ang tawag doon. Hindi po yung kung negosyante ka po, hindi lahat ng transaksyon mo, pera mo. Namuhunan ka, inutang mo yung puhunan mo. Kumita ka, namuhunan ka ng 10 million, inutang mo yung 10 million. Di ba? Namuhunan ka ng 10 million, kumita ng 2 million yung 10 million. Magkano kinita mo? 12 million? Samantalang yung 10 million na yun, umutang ka sa bangko. So, nalagay po sa pera mo 10 million. Bumili ka ng mga materyales, 500 million, 5 million. Pinansweldo mo, 1 million. So, 5 million plus 10 million plus 5 million plus 2. 18 million na yun, hindi ka pa kumikita. May transaction ka ng 18 million. Magkano pera mo? Utang mo lang yung 10 million eh. Di ba? Magkano talaga pera mo? Wala pa, zero ka pa. Panay palabas pa lahat. Nung kumita ka ng 2 million, pumasok din sa bangko, tapos nilabas mo na naman. So, ang tunay mo lang naging pera, 2 million. Pero ang transaction mo, 20 million na. Yun po yung gusto nila. Yung transaction, aminin ni BP Sara na may billion siyang pera. Di wow, sabi ni Chua. Di wow, wala sa salin yan. Di wow. Chua, laos na yung di wow. Hindi ko na nga alam kung 1990s pa ba yan o 2020. Ito po, nakakatawa to. Ito. Sumagot tong ano. Ito Conjugal, not private. Dilema Jokno justify scrutiny of Carpio's finance in BP Sara. Sinasabi po nila, ang kinakatwiran, nung dinimanda po sila ni Mans Carpio, ito po katwiran nila. Sabi nila, there should be every reason to look into the properties of both spouses. Sabi po ni Shell Jokno. Kasi mag-asawa po sila and therefore, sabi naman ni Dilema, and therefore, conjugal ang mga assets na yan. So, pwedeng tignan. Okay. Ang sagot nila, kinasuhan sila ni Mans Carpio ng paglabag sa AMLAC, paglabag sa Bank Secrecy Law, at paglabag sa Data Privacy Law. Kasi binulgar nila eh. So, lumalabag sila sa 3 batas. Kaya sila sinampahan ni Mans Carpio. Ngayon, nangangatwiran po sila. Ang sinasabi nila, natural na busisiin namin yung yaman ni Mans Carpio kasi asawa siya, conjugal yung property. Kaya ba kayo dinimanda dahil inuungkat nyo yung kayamanan ni Mans Carpio? Kaya ba kayo dinimanda dahil gustong ihiwalay ni Mans Carpio yung yaman niya at yaman ni BP Sara? Hindi naman yan yung dahilan kung bakit kayo dinimanda eh. Bakit ang sinasagot nyo? Conjugal kasi yung pag-aari nila. Kaya sisilipin namin yung pag-aari ni Mans Carpio. Eto po bakit kayo sinampahan ng reklamo? Una, illegal na paglalantad ng bank records. Inakusahan kayo, lalo ka na Dilema, Jokno at saka si Tabingi, no? Ng illegal at felonious na paglalantad ng kanyang mga confidential na bank transaction, reports at records sa publiko. Saksi po kami. Nilantad ninyo sa publiko yung kanyang dapat tinatago. Hindi dahil asawa siya ni BP Sara, hindi dahil sa conjugal ang kanilang pag-aari. Huwag niyong binubola yung mga tao. Walang kinalaman yun. Alam po ni Mans Castro, dahil asawa siya noon pa, ng vice mayor pa lang, alam na niya. At abogado po yan. Matalino pong abogado yan. Galing po yan sa mga Carpio. Kamag-anak niya po yung dating
justice ng Supreme Court na si, anong pangalan ni Carpio, yung babae? Merceditas ba? Yung dating justice ng Supreme Court. Matatalino po yung mga Carpio pagdating sa batas. Hindi niya ba malalaman yan? Napakasimple niyan. Pag mag-asawa kayo, conjugal lang inyong pag-aari. Kaya ba kayo? Hindi, Lorna. Conchita, yun, si Conchita. Kaya kayo dinimanda dahil nilantad mo yung illegal yung paglalantad nyo. Hindi niya tinututula, conjugal. Ang gagaling manlito ng mga to. Kaya po kami narito. Sasagutin namin lahat ng panlilinlang nyo sa tao. O, ikalawa, paglabag sa privacy and confidentiality. Confidential po yan at privacy. Hindi po niya tinututulan na mag-asawa sila. Dapat hiwalay. Alam po ng lahat ng tao yan. Na once na mag-asawa kayo, conjugal po ang property. Ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council ay inilabas umano sa gitna ng impeachment hearing laban kay BP Sara Duterte na walang pahintulot ni BP Sara at ni Carpio. Ayon sa kanya, mga record na ito dapat manatiling confidential sa ilalim ng batas. O, ikatlo, ano ang reklamo sa inyo? Wineponize nyo ang AMLAC. Scripted ang ginawa ng House Committee on Justice para gamitin ng AMLAC bilang instrumento ng political black propaganda. At harassment laban sa pamilyang Duterte. So, tatlo nilalabag nila. Bank Secrecy Law, RA 1405, Data Privacy Act, RA 10173, at Anti-Money Laundering Act, RA 9160. Hindi po yung gusto ni Carpio na ihiwalay yung kanyang utot nyo. Huwag niyong pinaiikot yung tao. Tama nga naman, sasabihin, mag-asawa sila eh. Tapos gusto niya ihiwalay. Hindi po yan kaya kayo nireklamo. Huwag kayong manlilang. Mga manlilinlang kayo. O, sasabihin, tignan niyo sila. Mag-asawa po sila and therefore conjugal ang mga assets niya. Sino po hindi nakakaalam niyan? Kung hindi pa po alam ng mga viewers namin, ngayon alam na yung pag mag-asawa, conjugal ng yung pag-aari. Hindi po yan yung usapin. Ang usapin po, data privacy, bawal pong ilantad yan. Yan po ay ipinagbabawal ng batas. Yan yung kinaso sa inyo. Hindi yung mga kung ano-anong mga pinagsasabi nyo ngayon. Okay? Ito po, pinaalala po sa atin na ito siguro hindi na natin matandaan kasi unang alam niyo po ba kung ano po ang unang presidential order ni BBM? Buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ngayon, in hindsight, alam niyo na kung bakit yun po yung una niyang ginawa. Wala pong yung ang una kong presidential order ay mamigay ng ayuda o kaya ituloy ang mga bill. Wala pong ganun. Ang unang-una niya pong ginawa, i-abolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ngayon, alam niyo na kung bakit pina-abolish. Ano epekto niyan? Pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas.